Hi guys, Chrissy Alexia Clarete here from BSTM 3.1A, and for today's video, I'm going to answer some questions about Amadeus. So, let's start! So, during our previous lessons, ang pinakauna ko natutunan ay ang importance ng IT sa tourism industry. Nalaman ko kung gaano kahalaga ang role na ginagampanan ng information technology sa tourism industry. And after that, nalaman at natutunan ko ang iba't ibang airline codes and IATA codes ng iba't ibang bansa because Sir Miko tasked us to memorize some IATA and airline codes of other countries. And of course, nalaman at natutunan ko rin kung paano gumawa ng PNR, paano mag-input ng itineraries, paano mag-input ng passenger details, paano mag-input ng request ng passengers, and paano mag-announce na may VIP on board. At lahat ng yon ay natutunan ko sa discussions namin sa Amadeus. So, personally, masasabi ko na nakaka-pressure talaga yung Amadeus since second year pa lang kami, sinasabi sa amin ng mga seniors namin na ay, magte-take na kayo ng Amadeus, humanda na kayo sa real world, ganito, ganyan. Kaya parang dati pa lang, nakaka-pressure na talaga siya. So, nung na-take namin yung Amadeus, at na-experience namin first hand kung paano at kung ano nga ba yung mga ginagawa sa Amadeus, parang naisip namin na mahirap talaga siya. Pero mahihirapan ka lang if hindi mo naiintindihan or hindi mo nauunawaan yung mga sinasabi ni Sir. Kung hindi ka makikinig, talaga mahihirapan ka. Kaya masasabi ko na yung Amadeus ay madali lang. Basta makikinig ka lang talaga ng ayos at malalaman mo kung paano talaga gagawin yung PNR. At in order to survive naman Amadeus, ang ginawa ko lang naman ay nagre-review with friends, tapos nagfo-focus kapag may itinuturo si Sir para alam kung paano yung gagawin. And of course, practice, practice, practice. Yun lang. Kasi kung hindi ka magpa-practice sa lahat ng natutunan mo, may chances na ma-mental block ka kapag may lab at may chance na hindi mo magawa ng ayos yung kailangan mong gawin. So, para makasurvive sa Amadeus, 3 step lang gagawin mo. Mag-focus, mag-review, and mag-practice. So, kung may nasasabi yung mga seniors namin regarding sa Amadeus na subject, of course, may nasasabi rin sila sa amin regarding sa nagtuturo ng Amadeus. Tanda ko dati, sinabi ni ate na, ay, si Sir Miko naman yung professor nyo. Magiging madali yan para sa inyo kasi magaling naman siya magturo. And upon taking his subject, napatunayan ko na tama nga yung sinabi ng mga seniors namin. Kasi during our first discussions, alam mo na agad at makikita mo na agad na may passion talaga siya for teaching. Sobrang clear ng voice niya pag nagtuturo. Malakas yung voice niya to the point na makikinig talaga lahat at makukuha yung attention mo. And lagi siyang nagtatanong kung naiintindihan ba, kung may nakakalito ba na part, at lagi niya kinaklarify kung ayos ba yung tinuturo niya. And of course, hindi mawawala yung nagtatanong siya kung may another questions pa kami, kung may mga hindi pa kami naiintindihan na parts, para maituro niya ng ayos kung ano yung mga parts na nalilito kami. Kasi kung hindi kami magtatanong, kami lang din naman yung mahihirapan. And ang gusto namin kay Sir Miko ay lagi niyang sinusure na lahat kami ay natututo na bago kami mag-take ng lab exams. Kaya masasabi ko na na-meet ni Sir Miko yung expectations namin as a prof sa Amadeus. I think yung magiging benefit na to is that if ever na makakapasa kami ng assessment exam sa Amadeus, makakakuha kami ng certification ng Amadeus Passer na magiging maganda para sa pag-a-apply ng trabaho since pwede namin itong ilagay sa mga credentials namin sa resume. And I think yung mga natutunan namin dito ay pwede rin naman namin gamitin sa work since ang kukunin din namin na work ay related lang din sa tourism industry, more especially ay sa aviation and sa airlines. So, based sa naging experience ko,
magiging advice ko lang para sa mga magte-take ng Amadeus next year is that kapag nagtuturo si Sir Miko, ang pinakauna mong gagawin ay mag-focus at makinig ng ayos. Dahil lahat ng tinuturo ni Sir Miko ay kasama sa lab exams. So, pag hindi ka nakinig at hindi ka nag-focus sa pakikinig kay Sir Miko, may hirapan ka talagang mag-catch up at hindi magiging madali sa'yo ang paggagawa ng PNR. Tapos, mag-review. Pangalawa ay mag-review. Lahat ng tinuro ni Sir Miko, kailangan mo yung i-review lahat. Dahil kapag may na-miss ka na isa, may hirapan ka na ipagpatuloy yung PNR mo. Kasi pag may isang maling element, isang maling letter, or isang maling misspell na pangalan, kailangan mo na siyang ulitin sa simula kasi hindi mo na siya ma-edit ulit. And lastly, kailangan mo mag-practice. Lahat ng itinuro ni Sir Miko after mo i-review, practicein mo. Kasi doon mo makikita kung saan part ka malimit na nagkakamali or kung saan part ka talaga nahihirapan. Si Sir Miko, nagbibigay yan ng mga example scenario, kaya i-grab mo yung opportunity na i-practice yon dahil na makakatulong talaga sa yun para makita mo kung saan part ka nahihirapan at paano mo rin maa-adjust ng ayos. And yun lang, basta makinig ka lang talaga sa kanya kasi lahat naman ay itinuturo niya. At ano nga pala, i-enjoy niyo lang yung subject. Huwag kayong magpaka-pressure ng sobra kasi masyado kami nagpadala sa mga sinabi ng mga seniors namin last year kaya hindi kami naging excited para i-take yung Amadeus. Ang naramdaman namin dati ay na-pressure kami to the point na ayaw na namin i-take. Pero ngayon, ang sasabihin ko lang sa inyo ay ang Amadeus nakaka-enjoy siyang gawin. Kaya sana maging excited kayo sa pagtitake nito dahil nang madali lang naman. Basta intindihin at unawain nyo lang ng ayos ang mga tinuturo ni Sir Miko. Yun lang. And thank you guys sa pakikinig sa mga sagot ko sa questions regarding Amadeus.